Hello guys! Welcome to my ever first video. And today, uusapan natin ang experience ko sa immigration this 2024 coming from the Philippines going to Australia. So keep on watching. So, dumating kami sa NAIA International Airport, Terminal 1, around 6 p.m. So, maaga kami sa flight talaga namin kasi yung flight namin midnight na 11:45. So, but since first time traveler ko, sabi ko sa husband ko na gusto kong maging early sa airport para, I don't know what to expect. Baka maraming questions, at least marami akong oras. Sabi ko sa asawa ko kahit sa next travel namin, kahit 2 hours before na ng flight namin pumunta doon, at least, may experience na ako. Alam ko na yung mangyayari, alam ko na I know what to expect. Sabi niya, sige, ganun. Tapos, so, dumiretso na. Of course, ginawa namin yung usual thing namin. Nag-check-in luggage kami, gano'n. Pinikita ko yung other documents ko doon sa Philippine Airlines personnel. Pinunga niya. Then, when we went straight na sa immigration, then, takot na ako. So, sa immigration, there's like 2 doors. Na-glass doors na parang may nakalagay Philippine passport, something, din sa kabila yung foreign national, ganun, something, din. So, sabi ng husband ko, we need to separate daw. So, sabi ko, okay. So, mayroon akong dalang laptop, and then laptop bag. So, sa laptop bag na yun, nandun lahat ng paperwork ko. Nilagay ko lahat doon para in case na, nasa akin lahat ng paperwork. So, yun, separate na kami. Tapos, tumawa yung mga personal nasa doors. Kasi, nung pumasok na ako, diba, separate na kami. Sabi sa akin, dinignan niya yung boarding pass ko, yung passport ko. Sabi niya, bakit po kayo nag-separate? Tapos tawa-tawa siya. Sabi ko, kasi akala po kasi sabi po ng husband ko, nagsiseparate po kami. Sabi niya, hindi pwede kayo magkasama. Sabi ko, sige, tawa ako. Tapos tinignan ako ng husband ko, medyo malayo na siya sa akin. Tapos sabi ko, pwede naman pala magkasama. Ganun, sabi niya, talaga. Sabi ko, sabi niya, hindi ko alam. So, yun na. So, wait na kami sa line. Tapos, super konti ng mga tao. Sabi ng husband ko, usually daw, pag nagta-travel siya ng ganung oras, marami daw mga tao. Pero ganung oras, wala. As in, konti lang. Siguro mga less than 10 people lang. So, may dalawang immigration personnel, babae at lalaki. And then, sabi ko saan mapunta ako sa mabait na officer, ganun. And then, kasi based sa mga videos na watch ko, yung mga dapat swerte mo daw pag napunta ka sa mababait, hindi talaga masyadong nagtatanong ng officer. So, sabi ko, sana ganun din mangyari sa akin. But sabi ko, bahala na. Anyway, so, I ended up going sa lalaking immigration officer. Then, kasama ko din yung husband ko. Then, nakita niya ako na kinuha ko yung ganitong ka-thick na paperwork sa bag ko. And nagsismile-smile pa din ako kasi, diba? Kasi ayoko ginamataran tao, naging serious. Gusto ko lang ilating yung mood ko. Yes. Nakita niya. So, nung turn na namin, na nag-sign na siya na lumapit, ilagay ko talaga sa harap niya yung ganitong ka-thick na paperwork. Sabi niya, bakit ang dami namang, paperwork? Ganun talaga yung niya, yung boses niya, parang ini-intimidate niya ako. Smile pa rin ako. Sabi ko, sir, kasi para prepared. Sabi niya, talaga. Sabi niya, sige, akin na yung passport mo and yung boarding pass. So, binigay ko, then yung husband, binigay niya din. And sabi niya, akin na rin yung visa mo. So, binigay ko na rin yung visa ko. Tapos, tinignan niya mga seconds lang. Tapos, sabi niya, anong purpose ng travel mo? Sabi ko, visit ko po yung family ng husband ko. Kasi nung during ng wedding namin, hindi po sila nakapunta kasi because of work commitments and health problems. Sabi na, okay, ganun. Tapos, mga 5 ulit, ewan ko anong katagal. Tapos after a few minutes, ulit. Sabi niya, mabuti, change mo na agad yung last name mo. Mabuti, gano'n. Sabi ko, opo, para hindi na po ako magka-problema. Sabi niya, good. Sabi niya, bakit visit lang? Bakit hindi ka na lang magkuha talaga ng
Kasi yung visa ko guys is visitor visa. So it's only good for 3 months. So sabi niya, bakit hindi yung longer, stay or spouse visa? Sabi ko, kasi putin ko pang pabalik kasi may anak pa po ako. Sabi niya, okay, may anak ka. Sabi ko, yes po. Sabi niya, okay. Tapos timing siya ulit. Actually, tignan niya pa nga yung sinabi niya na, nung first pala, nalimutan ko, sinabi niya pa na, ano niyo po siya. Sabi ko, husband ko po. Sabi niya, husband mo? Parang ganun. Tapos tinignan niya yung husband ko. Wala, smile pa din ako. And then, tapos nun, parang wala naman siya masyadong questions talaga. Mabilis lang. Hindi niya nga tinignan yung other documents kung prepare ko. And yun, and then yun lang. And then finally, tinatakan niya na. And then, umalis na kami ng husband ko. I mean, hindi pa umalis kasi turn naman ng husband ko kasi may pipicturean ka, ganon. Tapos, yun na, parang tapos na. Tapos sabi ko, ganun pala kabilis. Super happy ko, of course. Sabi ko, kasi nga siguro, mag-asawa kami. Siguro, kaya mabilis. And then, hindi sila masyado nag-ask ng documents. Kasi nga, mag-asawa nga kami ulit. And then, kasi guys, nung nagpakasa kami ng husband ko, I made sure na na-change ko na yung meron akong authenticated or na marriage certificate. Kasi plan ko talaga is i-change ko talaga yung last name ko sa passport ko. Even yung passport ko is hindi pa nagbo 1 year sa akin nga eh. Kasi nga nung nagpakasal ako, gusto ko lahat ng paperwork ko is apelyado na ng husband ko para walang question. Kasi guys, nag-watch ako ng mga different videos para prepared ako, para alam ko din yung gagawin ko, para easy lang. So yun, so good thing talaga guys na pag once nakasal kayo, change nyo agad yung passport mo. Kasi sometimes kina-question pa nila, sinasabi pa nila, bakit hindi mo change yung last name mo? Kasi may na-watch akong video na parang inas sa isang girl na bakit hindi ni-change yung last name niya kasi kasal naman daw sila. And yung girl, may hindi siya first time traveler, parang a frequent flyer na siya eh. Pero inas pa din. So parang yun, parang dun ako nagka-idea na okay, after ng kasal ko ng husband ko, paprocess ko right away yung marriage contract, yung passport para ma-change na. So yun, authenticated yung marriage contract namin sa PSA, and then yung passport ko na-change ko na din. And then yung mga, mga supported documents ko. Puro last name na ng husband ko. Married na. So yung kaya mabilis lang. I mean, different naman kasi tayo, situation, different scenarios. So hindi naman talaga sinasabi ko lang yung na-experience ko sa immigrations based din sa situation ko. So sinishare ko lang din, baka makatulong, same sa mga videos na na-watch ko din, na very helpful talaga siya sa akin, nakatulong talaga siya sa akin. And and then yun, after nun, okay naman, it went smoothly, din board na din kami. Nag-wait na lang kami dun sa waiting area. And yeah. So anyways, masyadong napahaba na itong video na to. So anyways, if you have any more questions regarding sa paperwork, sa TAP visa na ginawa ko, sa requirements nun, and sa other documents pa na pinipare ko, just leave a message or a comment down below, and gagawan natin yan ng videos. Gagawan ko yan ng video sa next video ko. Anyways, okay guys, thank you for watching, and I hope be seeing you on my next video. Bye!